Magandang araw mga kababayan, isang mainit na balita ang yumanig sa mundo ng politika ngayong araw. Nabulabog ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos umalingaw ang balitang may nagtaksil sa kanya at hindi basta-basta kundi isang kanyang malalapit na tauhan. Ayon sa mga lumabas na ulat, tukoy na umano kung sino ang itinuturong hudas sa kampo ni Duterte. Ang nasabing tao ay namatagal ng kilalang kaalyado at pinagkakatiwalaan ng dating Pangulo. Ngunit itong mga nakaraang linggo, lumabas na ito ay may ginawang mga kilos na ikinagulat at ikinagalit ng maraming taga-suporta ng Duterte camp. Sa ngayon, may mga ebidensyang isinusumite na upang patunayan ang di umano'y pagtataksil. Habang patuloy ang investigasyon at pagharap ng buong katotohanan, nananatiling tikom ang bibig ng kampo ni Duterte ukol sa mga detalyado. Ngunit isang bagay ang malinaw, may mga nangyayaring pagkakawatak-watak sa loob ng kanilang hanay. Abangan sa mga susunod na araw ang mas malalim pang detalye sa kwentong ito na siguradong babago sa ihip ng politika sa bansa. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Dalawang hudas sa hanay or tinatawag na dating mga kakampi ngayon ay hudas na sa mga Duterte ay lumabas na po. Dalawa pong tao ito, hindi po ito prank at hindi po ako nagbibiro dahil ito po ay totoo at ilalabas po natin ngayon dito sa ating YouTube channel. Grabe to, no? Pagkatapos kang pakisamahan, pagkatapos kang matulungan, pagkatapos kang ituring na kaibigan ng mga Duterte, huhudasin mo palang hayop ka. Ewan ko na lang kung ikakatuwa nyo tong video na to at baka magulat pa nga kayo kung sino tong mga hayop na to. Pero syempre easy lang. Hindi ganito alam nyo yung usapang hudasan na talagang ano yan hindi talaga nawawala yan sa isang grupo or isang samahan. Lalo't pag alam mo naman na pera-pera lang talaga ang habol nung taong yun. Talagang tsambahan ka na lang ngayon talaga pag nakahanap ka ng totoong tiga-suporta o tinatawag na matalik na kaibigan or kaibigan kapag ito ay naranasan mo na pag wala kang pera. Pag wala kang pera at may kaibigan ka pa na hanggat naglugmok na lugmok ka na ay nandyan pa rin sila, yun tunay na kaibigan yun. Pero kapag ang isang kaibigan, ang isang tao na tinuring mong kaibigan ay pinagpalit ka ng dahil lang sa pera, dahil binigyan ka ng milyon o para ipagkalulu ka, yun ay tinatawag na talagang manggagamit or hudas sa inyong grupo. So itong mga taong to na ipapakita ko sa inyo na sana ay huwag nyo ko munang batikusin. Mas maganda ho na ipaliwanag natin at ipapanood ko sa inyo kung sino ho itong mga hudas na to. Ito po ay dati pong mga talagang sumusuporta kay Pangulong Duterte, lalong-lalo na sa buong Duterte, na nagulat nga tayo na biglang bumaliktad na at gumawa pa ng eksena. Halatang scripted Oo, talagang super duper po ang nangyaring drama nitong mga to, no? Ayan ang sinasabi ko sa inyo, huwag tayong basta-basta ang magpakampante. Dahil akala natin tropa, akala natin kaibigan, akala natin kakampi. Sa lahat ng bagay, bandang huli, pag inoperan lang ng malaking pera, yun na, bigla-bigla na hong nawawala. Yan ang pinakamasama ho ngayon. At eto no, mga pag-uusapan din natin itong mga nangyari ho na kung saan ay eto nga ay mapatungkol po sa pagpapadrug test kay Pangulong Bongbong Marcos na hanggang ngayon po ay parang nababaliwala na. Nawawala na ho, hindi na ho, parang ayaw intindihin.
At sa halip parang nagalit pa si Maring Claire. Oo, may sabi pa na hindi daw dapat husgahan or hindi daw dapat utusan si Pangulong Duterte. Si Pangulong Marcos sa pagpapadrug test. Di ko lang alam hindi ka naman tatanggalan ng utak niyan sa drug test na yan. Sa hair follicle test, pero bakit hindi mo magawa-gawa? Yun yung pinagtataka ho natin. So eto na, may papanoorin ho tayong video dito na kung saan ay mga ano po, tama ba yung i-play ko? Dito. Ito. Ayan. Ito. Panoorin ho natin mga balateros. Ayan, ito po yung video na yun na kung saan ay itinutulak nga nitong samahan na to na magpa-drug test na si Marcos Jr. Panoorin. Panawagan naman na sumailalim sa hair follicle test si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Minungkahi ng transport group sa Mindanao na maisali ang drug test sa requirements ng mga tumatakbong kandidato. Dapat Narito ang lang. balita ni Virgil Parpa. Dapat maisama sa requirement ng mga tumatakbong kandidato para sa posisyon ng gobyerno ang drug test. Ito ang mungkahin ng Mindanao Transport Confederation of the Philippines kasunod ng kanilang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na sumailalim sa hair follicle test. Anila, mahalagang malaman kung may kakayahan ang lider na kanilang iluluklok na pamunuan ang bansa dahil nakasalalay rin anya ang kanilang hanap buhay. Yung tanong ninyo na ako ba ay natatakot, ang mga kasamaan ko ay natatakot, hindi po. Kasi yung ating po mga regional directors, yung aming regional directors sa MTCP, nagbabaan po sa Davao. Ang aking tapang ay nanggaling po sa mahigit 1 milyon na kasamahan namin dahil nakasalalay din ang aming hanap buhay sa pamumuno ng nasa pamunuan ngayon. Una nang ipinanawagan ng grupo kay Pangulong Marcos na sumailalim ito sa drug test. Nilinaw naman ni Mindanao Transport Confederation of the Philippines founder and president Ray Vilos na ang kanilang panawagan ay hindi para sirain ng Pangulo. Anya, sagot ito sa matagal nang ibinabatong issue sa Pangulo na dapat ay matuldukan na. Yun na nga no, at tsaka ito hindi lang si Marcos kundi parang ang mangyayari ho dito ay parang kaya kinukumbinsi si Marcos Jr. na magpa-drug test para mahikayat niya yung iba pang mga kandidato or yung mga iba pang mga politiko na nasa gobyerno na ngayon na magpa-drug test din. Tsaka hindi ito paninira. Ewan ko ba bakit may mga nagsasabing sinisiraan. Ano pang ikakasira ni Marcos? Sirang-sira na siya Diba? Ano mo bang ikakasira? Wala na akong ikakasira si Marcos. Ano na po siya? Nandun na po siya sa hangganan. Tsaka ito, yung sinasabi dito is pangkalahatan. General opinion or general suggestion. Pangkalahatan po kasi napakaganda nga ho nito talagang nitong batas na to na maipasa sana at sundin sana ng mga kandidato na bago kayo tumakbo magpa-drug test muna kayo para in case na mamaya kasi baka mamaya addict ka, isa ka sa mga drug lord pala tapos magpapanggap ka na anti droga, anti-pulburon. Yun pala, isa ka rin pala sa mga nagpapalaganap niyan dito sa Pilipinas. Pangit nga naman yun. Katulad na lang nung isa dyan na isang drug lord na ngayon at inamin niya mismo yun na ngayon parang tumatakbo ata. Oo, lalabanan daw ang droga sa kanila, naklanteteng. Doon naman, hindi naman ho tayo nag-ano na lahat naman ng tao pwede magbago. Pero sa ganitong sitwasyon at sa mga nakikita natin sa kanya, parang wala ho talaga siyang parang pagbabago. Etong opinion na to, napakahalaga ho nito at pangkalahatan ho ito. Hindi to sa paninira kay Marcos. Hindi ho gano'n kasi una-una may issue, di ba? So para mabali yung issue na yun, tuldukan na ni Pangulong Marcos na sige magpapadrug test ako para tawag dito para matuldukan na yung issue na yan. Kaso sinagot pa ni Manang Claire
At sabi niya nga kung sino daw yung nagpaparatang siya daw ang magpatunay. Ngayon, etong pagpapadrug test kasi hindi ito paratang. Kundi ito ay utos ng taong bayan na kung sino ang naghalal kay Marcos Jr. Taong bayan ang dahilan na bakit naging presidente si Marcos Jr. So karapat dapat niyang gawin ang kagustuhan ng taong bayan. Hindi ho yun paratang. Tsaka yung sinasabi ni Manang Claire na parang paratang, alam nyo, yung magpapatotoo kasi kung sino nagparatang, una-una, hindi mapapatotohanan yan kung hindi magpapadrug test si Marcos Jr. Pag nagpa-drug test siya, di lalabas din katotohanan na hindi talaga siya adik. So ngayon, mababalik yun kay Pangulong Duterte. Na kasi si Pangulong Duterte, 'di ba? May sinabi si Pangulong Duterte dati noon na adik nga tong si Marcos pero tanggi ng tanggi si Marcos. So kapag nagpa-drug test siya at kapag kapag yun ay negatibo, di mali si Pangulong Duterte sa mga binibintang niya kay Marcos Jr. So yun lang, napakadali lang talaga. Hindi ko lang alam kung bakit hirap na hirap si Marcos. Nakapiranggot lang naman yung buhok na tatanggalin sa kanya. So, hindi naman siya kakalbuin. Hindi naman siya tatanggalan ng balat. Mas masakit pa nga pag nagpakuha ka ng dugo. O nga pala, speaking of dugo, di ba nakaraan na balita na hospital si Marcos Jr.? Paano kaya kung ipacheck yung dugo na kinukuha? Yaman na. Tuloy natin to. Pagkakataon din anya ito ni Marcos na pabulaanan na hindi siya gumagamit ng illegal na droga. Tama. Sa kabilang banda, may babala naman ang grupo sakaling hindi tumugon ang Pangulo sa kanilang panawagan. Sabi ko nga, we will cross the bridge when we are there na. So sa ngayon, antayin lang po muna natin basta meron po kami nakahandang mga next move. Base nga doon sa press conference kahapon, anong isang araw ay talagang naka-ready na yung mga susunod naming mga movement if may maramdaman kami na hindi pagtugon ng ating mahal na Pangulo. Para sa Diyos at Pero etong tao na to is karapatan niya ho yan dahil isa ho siya sa mga bumoto kay Marcos Jr. So karapatan ho nila na mag-request sa Pangulo na dapat gawin din ng Pangulo, no? At buong Pilipinas naman ang nagre-request niyan. Hindi lang tong grupo na tong ni Pangkalahatan. Ewan ko lang bakit ayaw gawin. Hindi natin alam bakit nga ba ayaw gawin, bakit nga ba ganon. So eto, panoorin naman ho natin tong isang video. Ano to? Bibi Sara paglihis. Ito, isa pa to. Ito ang tunay talaga ding na mga nangyayari sa bansang Pilipinas. So ito oo. Alam naman natin na ito talaga ang ginagawa nila para, alam mo na, magkaya yung issue, BICAM, flood control, GSIS, SSS, PhilHealth, Marlikapan. Lahat ng issue, ito yung kanilang pantabon. So panoorin mo natin. Taktika lang daw ng Marcos Jr. administration ang issue ng pagpapatalsi kay Vice President Sara Duterte, sabi ng isang kandidato sa lalawigan ng Albay. Ayaw anya ng gobyerno na mapansin ng publiko ang mga totoong nangyayari sa lipunan ngayon tulad ng talamak pa rin korupsyon sa pondo ng bayan. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Paul Montibon. Naniniwala si Albay Vice Gubernatorial Candidate June Alegre na inililihis lamang ng gobyernong Marcos Jr. ang publiko kaugnay sa mga totoong nagaganap sa Pilipinas. Sa halip nga raw kasing tugunan ang matitinding suliranin gaya ng mataas na presyo ng bilihin, droga, kriminalidad at korupsyon. Paniwala ni Alegre, ginagamit lang umano ang usapin para ilihis ang atensyon ng taong bayan. Sabi ni Alegre, dapat na maging mapagmasid ang mga Pilipino laban sa mga panloloko ng kasalukuyang pamahalaan. Sa Albay anya, bilyon-bilyong piso ang nakapondo sa isang distrito lang pero hindi man lang kinikwestiyon ng Kamara. Ang masaklapaan niya, wala namang mga dekalidad na proyekto sa lugar, bagay na kapuna-puna dahil saan anya napupunta ang pera ng taong bayan. Paktay. Imagine si Inday Sara ay in-impeach dahil lang sa 100 milyong intelligence fund na kinu-question, samantalang dito po sa Albay. Last year,
mayroong nakapark ditong 18 billion pesos in one Grabe pera, conventional no? district. Ha? Ang kino-question dito ay 100 million, samantalang cleaner na po yan ng Department ng COA. Ngayong halalan, critical anya ang trabaho ng mga botante sa pagpili ng tamang kandidato na talagang may malasakit sa Biruin mo yan ha. Kung halimbawang totoo man yan ha, 18 million po ang nakatenggang pondo sa Albay. Kung totoo man ho yan ha, kung totoo man ha. At doon ako naniniwala na totoo yung sinasabi nito ni Alegre na panakip butas lamang sa totoong issue ang mga Duterte. Sa totoo lang, hindi lang si BP Sara kundi kasama na dyan ng buong Duterte. Lalong-lalo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Totoo naman na panakip butas, una-una, dapat kinakaharap ng Congress at Senado ang dapat nilang pag-usapan ay about sa BICAM, about sa flood control, 5,500 na flood control at ginagastos ng 1.4 billion pesos araw-araw ho. Yang flood control na yan, so hanggang ngayon na bakit kaperanggot na isang singalang ng langit baha na agad sa atin. So doon isa pa yan, pwedeng at yung sa Alitagtag Batangas. Asan na ho yung driver? Asan na ho yung mga pulburon na po ba, nasunog ho ba, sinunog ho ba, binasura na yung pulburon? Yung driver ho, nakulong po ba? Napaamin ho ba yung driver kung sino yung pinaka-boss niya? At bakit mag-isa lang siya doon, dineliver niya sa checkpoint yung pulburon? Ay, na huli sa checkpoint yung pulburon. Paano? Asan na rin? Bigla ring nawala. GSIS, SSS, PhilHealth at iba pa, Marley Capan, asan na sila? Yung pondo sa PhilHealth hanggang ngayon nga pa rin. Lalong-lalo na yung pinakamabigat na usapin yung BICAM report na merong blanco. So yun mga dapat pag-usapan ho ngayon sa bansang Pilipinas. Kaso ang nangyayari sa mga yudipunggol na yan, mas inuuna ho nila AJK, impeachment kay Vice President Sara Duterte. Diba? Yung war on drug, AJK. Yung confidential fund. Kung usapang confidential fund na lang, tutusin, talong-talo ang confidential fund ni BP Sara kaysa sa mga congressman, kaysa sa mga senator na iba dyan. At lalo na sa confidential fund ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 2 billion po ata ang confidential fund ng presidente. So bakit yun hindi rin pinag-uusapan? So talagang etong nangyayari ho ngayon, ito po ay isang malaking panakip butas lamang sa mga issue na dapat ay kaharapin ng Administrasyong Marcos. Yun nga lang ang ginawa nila, inililis nila issue. So matatawag na diversional tactic para sa mga Duterte mag-focus ang taong bayan. Kaso nga lang ang pinakamaganda ho ngayon na nangyayari ay matalino na ang mga Pilipino. Hindi na sila nagpapauto sa anumang palabas na ginagawa ng gobyerno. Hindi na sila nagpapauto na issue ganito, issue ganyan. Sa lahat na ang kinaganda lang talaga sa lahat ng ginawa sa mga paninira sa mga Duterte, ay tawag dito, maganda ho ang kinakahinatnan at kinakalabasan at mas lalo minamahal ng taong bayan ng mga Duterte dahil sa ginagawa ng Administrasyong Marcos. O katulad na lang, bigyan ko kayo ng sample. Ginawa nila kay Pastor Apollo Siki Buloy. Imbis na masira ang pangalan ni Pastor, imbis na kamuhian ng taong bayan si Pastor, mas laluhong at talagang doon ho natin nakilala ang isang Pastor Apollo Siki Buloy. Kahit din ho kami mga banateros, hindi ho namin yung pinagkakailan na talagang binabanatan namin si Pastor na kahit alam naman namin na kaibigan siya ni Pangulong Duterte. Pero doon din namin napagtanto na
Oo nga pala, bakit kinakaibigan ni Pangulong Duterte etong si Pastor Apollo C. Quiboloy na hindi na kung totoo ba ang mga ipinaparatang sa kanya? Yung mga panahon na yun, bulag na bulag ho kami ng mga banateros sa mga kaganapan. No? Bulag na bulag ho kami sa katotohanan na hindi namin alam na ito ay panibagong strategy na naman ng Administrasyong Marcos para budulin ho tayo. Kasi nung una nga nabudol kami eh. So hindi ko sinasama doon ang banateros, lahat ng banateros kasi ako lang ho nag-iisang bumoto kay Marcos Jr. Ngayon, buti nga sila banat ba si Isko Moreno ang binoto nila. So hindi sila nasama sa mga nabudol pero kasama sila sa mga nagdurusa ngayon. Oo, tayong bumoto, pati sila dama. Totoo. No, ngayon, tingnan nyo ano nangyari. Nilusob nila ang KOJC, wala silang napatunayan. Lahat ng mga sinasabi nila, may mga angel of death pa, may mga pagawaan daw ng shabu laboratory daw dun sa KOJC. May pinakamalupit daw yung tumatagos-tagos daw si Pastor sa dingding, sabi ni Diwata Torre. Diba? Ang daming mga ano. So doon natin napatunayan na talagang nagbukas ang pintuan para makilala ng buong Pilipinas at buong mundo kung sino nga ba talaga si Pastor Apollo C. Quiboloy. At doon din kami naliwanagan na kung bakit ilang dekada na magkaibigan etong si Pastor Apollo C. Quiboloy at si Pangulong Duterte. Doon namin napagtanto na etong taong to, maling-mali ang pananaw natin sa kanya. Maling-mali yung mga sinabi natin sa kanya. Kasi isipin nyo na lang maigi. Alam ni Vice President Sara Duterte na magkakaroon siya ng issue kapag sinuportahan niya ang protesta ng mga tao na lalo na yung member ng KOJC laban kay Marcos Jr. Pero anong ginawa ni Vice President Sara Duterte? Pumunta siya sa rally, nabati ko si Vice President, walang pakialam si Vice President Sara Duterte. Nung sumuko si Pastor Apollo C. Quiboloy sa ISAP, pumunta. Ako mismo, buhay na testigo kaming mga Banateros brothers na sumusuporta sa mga Duterte. Buhay na testigo na pumunta mismo si Vice President Sara Duterte sa KOJC para damayan ang member ng ang mga miyembro ng Kingdom of the Jesus Christ, 'di ba? So doon lalo namin napagtanto nung una pa lang ay nasa 80% na po na naniniwala kaming matinong tao si Pastor. Pero nung napagtanto namin na Vice President Sara Duterte, okay sa kanya si Pastor. Pangulong Duterte, okay sa kanya si Pastor. Basti Duterte, okay si Pastor. Lahat ng mga Duterte, okay. At talagang pinapatotohanan nilang mabuting tao si Pastor. Anong nangyari? Naging talagang hanggang ngayon talagang sagaran po ang suporta namin kay Pastor dahil alam namin na mabuting taong itong taong to. Yun talaga. Kaya nga itong lahat ng ginagawa ni Marcos Jr. na panggigipit sa Duterte, sama na natin yung mga kaalyado ng mga Duterte. Nandiyan sila Harry Roque, si Pastor Apollo C. Quiboloy, si Bantag, si Tebes, lahat. At yung mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Duterte, ginigipit ngayon dahil nga ito ay isang malaking palabas lamang ng Administrasyong Marcos Jr. para mapagtakpan ang kanilang kawalangyaan na ginagawa sa gobyerno. Yan yung totoo ho dyan. Kaya itong sinasabi nitong taong to, ako naniniwala ako dito, no? Tao, lalo na sa binabayad nilang buwis sa gobyerno. Only in the Philippines, no? Or maybe here in Bicol. Alam mo, asyong aksaya tayo pagdating sa pera eh. Yung mga politiko po natin, they treat taxpayers' money as if it's their own money.
kung makagasta sila sa mga bagay-bagay na gusto lang nila, as if Philippines is mountains of gold, no? Matindi, grabe. Pinuna rin nito ang talamak na pagwaldas sa kaban ng bayan sa Bicol Region na anyay napupunta lang sa bulsa ng mga gahamang politiko. Merong project ngayon, 750 million, hindi naman napakinabangan ng tao kundi papunta sa isang resort. Grabe yan, no? At nung imbestigahan, simula pa nung 2018, ang budget na inallocate hanggang ngayon ay umabot na sa 2.8 billion pesos. No? Maraming mga bagay na dapat i-address. Hindi tayo efficient pagdating po sa pera natin. Sa gitna ng lahat ng ito, muling iginiit ni Alegre ang kahalagahan ng matalinong pagboto. Sinabi ni Alegre na kailangan ng mga Pilipino ng isang halal na opisyal, isang leader na hindi makasarili, kundi inuuna ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Ayon pa sa kanya, napakahalaga ng awareness ng publiko para hindi sila maloko, hindi magamit at para... Wait lang ha. Diba Albay? Albay, isa sa mga, pagkakalam ko lang isa sa mga nasalantahata ng bagyo yan, pero hindi ko alam. Ang tanong, kasi familiar din kasi sa akin ng Albay. Marami rin akong, hindi ko naman pinagyayabang to medyo konti lang. Pero isa yan sa mga nagpabahay project kasi ako dyan nung panahon ng charity vlog. Nung nagcha-charity ako sa Bicol, yan, saan lugar dyan, hindi ko na matandaan yung iba. Basta Albay, Nabua, Daet, Binson, Panganiban na tayo. Basta yun. Pero ang tanong, yung 18 billion na pondo na para sa Albay, na tikman kaya ng mga tiga-Albay? So kung sino man dyan, yung mga nanonood ng mga tiga-Albay, mega love shoutout sa inyo lahat. Paki-comment po kung natikman nyo ho ba yun. Wala lang, concern lang ako kasi laking pera ho noon, 18 billion. Biruin mo 18 billion. Yan tanong, tapos ang nangyari pa nga do, parang mas nilaan daw sa resort. Ewan ko naku po, kawawa naman mga tiga-Albay. Para hindi mauwi sa wala ang kanilang kinabukasan. Samantala, bilang isang miyembro ng PDP slate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, manalo o matalo, hindi nila iiwanan si VP Sara Duterte. Ano man ang mangyari sa gitna ng mga kinakaharap nitong akusasyon at mga paninira. Well, yan ang pinakamaganda. Manalo matalo, Duterte pa rin tayo. Pero sana Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!